Kabanata 11. Mabibilang lamang ang mga tao na kinikilalang makapangyarihan sa bayan ng San Diego. Katulad ito ng Roma at Italia sa mahigpit na agawan sa kapangyarihan sa pamumuno sa bayan. Hindi kabilang dito sina Don Rafael, Kapitan Tiago at ilang namumuno sa pamahalaan. Bagamat si Don Rafael ang pinakamayaman sa bayan, ang inigalang ng lahat at pinagkakautangan ng marami, hindi pa rin siya ang nagmamay-ari ng kapangyarihan sa bayang iyon. Si Kapitan Tiago na may mga ari-arian din at kabilang sa mataas na antas ng lipunan, sinasalubong ng banda ng musiko at pinagsisilbihan ng masasarap na pagkain ay walang posisyon sa lipon ng makapangyarihan. Ang posisyon naman sa pamahalaan tulad ng Gobernador Silio o Kapitan sa bayan ay mabibili sa halagang 5,000 at madalas pa nakagalitan ng Alkalde Mayor. Sino ba talaga ang makapangyarihan sa San Diego? Walang iba kundi ang Kura Paroko sa simbahan at ang alperes na siyang puno ng mga Guardia Civil. Ang Kura Paroko na si Padre Bernardo Salvi, ang batang Franciscano na mukhang masasakitin at siyang pumalit kay Padre Damaso. Higit na may kabaitan ito kumpara kay Padre Damaso. Kung meron mang naging kabaitan ang huli, ang alperes naman ay lasinggero, mapambugbog sa asawa at malupit sa kanyang mga tauhan. Nakapag-asawa ito ng Pilipina, si Doña Consolacion, na mahilig magkolerete sa mukha. Dahil sa gawang ito sa makapangyarihan na dalawang Kastila, natural lamang na may palihim na hidwa ang nagaganap. Ngunit sa publikong lugar ay pinapakita ng dalawa ang kanilang pagmamaring pagkakasunduan. Kabanata 12. Ang sementeryo ng San Diego ay matatagpuan sa isang malawak na palayan at nababakuran ng lumang pader at kawayan. Masukal ang libingan at may malaking krus na nakatirik sa kalagitnaan. Makipot ang daan patungo sa sementeryo. Maputi kapag tag-ulan at maalikabok naman kung tag-araw. Isang napakalakas na ulan ang bumuhos ng gabing iyon at 2 tao ang abalang-abala sa paghuhukay sa isang bahagi ng sementeryo. Ang isa ay batikang sepulturero at ang kanyang katulong ay bago at hindi mapakali sa kanilang ginagawa. Hindi nito maitago ang pandidiri at kinakalaban ang pagbaliktad ng simura sa pagdura at paghithit ng sigarilyo. Sinaway ng batikang sepulturero ang kanyang kasama sa pagrereklamo nito at pinagpatuloy ang paghuhukay hanggang sa maihahon ang bangkay. Sariwa pa kasi ang bangkay ng kanilang hinuhukay, sapagkat 20 araw pa lamang itong naililibing mula nang namatay. Sinusunod nila ang pinag-utos ni Padre Garrote, na walang iba kundi si Padre Damaso, ang Kura Paroko ng panahong iyon. Nailipat ang bangkay sa libingan ng mga inchik, ngunit dahil sa kabigatan ng bangkay at sa malakas na buhos ng ulan, minarapat na lamang nila na itapon ito sa lawa. Kabanata 13. Dumating si Ibarra sa San Diego at kaagad na nagtungo sa sementeryo kasama ang kanilang matandang katiwala. Agad nitong hinanap ang buntod ng ama na si Don Rafael. Ayon sa kanyang katiwala, ang libingan ay tinamnan niya ng mga bulaklak ng adelpa at sampagita. Nasalubong ni na Ibarra ang sepulturero at tinanong nila ito ang libingan ng kanyang ama. Pinagtapat naman ng sepulturero na itinapon ang bangkay sa lawa dahil sa kabigatan nito at hindi na ilibing sa libingan ng mga inchik, ang bagay na pinag-utos ng Kura Paroko. Higit na ikinasindak ito ni Ibarra at ang matandang katiwala ay napaiyak sa narinig. Sa matinding galit at puot ay iniwan ni Ibarra ang kausap at nang makasulubong niya si Pari Salvi ay hindi nito napigilang daluhungin ang pari. Humingi ng paliwanag si Ibarra sa pari kung bakit nagawa nitong lapastanganin ang bangkay ng kanyang ama. Ipinaalam naman ng pari na ang may kagawan niyon ay si Padre Damaso. Kabanata 14. Nang araw na iyon ay dumalaw din sa libingan si Piloso Potasio upang hanapin ang puntod ng kanyang asawa. Si Don Anastasio ay kilala sa bansag na Piloso Potasio. Kilala ng lahat ng tao sa San Diego sa kakaiba nitong personalidad. Lagi itong laman ng lansangan at lakad ng lakad. Marami rin itong sinasabing pananaw tungkol sa politika at lipunan. Bagay na hindi nauunawaan ni karamihan, kaya tinawag nila itong baliw. Matalino ang matanda at matilanghaga kumanalita.
Galing siya sa isang mayamang pamilya at nag-aral ito sa Universidad ng San Jose. Pinahinto ito ng kanyang ina sa pag-aaral sa paniniwala ang katalinuhan nito ang magiging dahilan upang makalimutan ang Diyos. Minarapat din ng kanyang ina na magpari na lamang ang binata, bagay na sinuway naman ang pilosopo at bagkus ay nag-asawa na lamang. Pagkalipas na 1 taon ay nabiyudo ang pilosopo at sa halip na mag-asawang muli ay inilaan na lamang ang pagbabasa ng mga aklat, hanggang sa mapabayaan na nito ang minanang kabuhayan mula sa kanyang ina. Kapansin-pansin ang kakaibang kasiyahan sa mukha ni Pilosopo Tasio sa kabila ng papadating na unos at pagguhit ng matatalim na kidlat sa kalangitan. Matalinghaga rin ang kanyang sagot sa mga taong nagtataka sa kanyang reaksyon, na ang bayo ang siyang lilipol sa mga tao at hangad niya pagkakaroon ng delubyo na siyang lilinis sa sanlibutan. Suhestyon din niya sa kapitan ang pagbili ng tagahuli ng kidlat imbes ng mga paputok at kwites. Hindi rin ito sinang-ayunan ang pagpapatugtog ng mga batingaw sapagkat mapanganib ito kapag kumukulog. Pinagtawanan naman siya ng bawat makarinig. Tumuloy naman ang pilosopo sa simbahan at doon ay nabutan niya ang 2 bata at sinabihan niya ito na kung maaari ay umuwi sila sa kanilang ina dahil ang huli ay naghanda ng isang espesyal na hapunan. Bagay na bagamat natuwa ang mga bata ay tumanggi ang mga ito dahil na rin sa tungkulin sa simbahan. Patuloy na naglalakad si Tasio hanggang sa makarating sa bahay ni Don Filipo at Aling Doray. Napag-usapan nila ang pagdating ni Ibarra sa bayan at nabanggit ng pilosopo na naramdaman niya ang paghihinagpis ni Ibarra nang malaman ang sinapit ng kanyang ama. Sinabi rin ito na isa siya sa 6 na taong nakipaglibing sa ama nito. Napadako ang kanilang usapan patungkol sa purgatorio, isang bagay na hindi pinaniniwalaan ng pilosopo at pinaniniwalaan naman ng marami. Hindi man siya naniniwala dito ay nirerespeto naman niya ang pananaw ng relihiyon na ito ay gabay upang ang tao ay mabuhay ng malinis. Kalaunan ay nagpaalam na ang matanda at masiglang-masiglang lumakad palayo sa gitna at matatalim na kidlat at dumadagundong na kulog. Kabanata 15. Ang 2 sakristan ay sina Crispin at Basilio, mga anak ni Sisa at siyang kausap ni Pilosopo Tasio sa simbahan. Hinabili ng huli ang inihandang hapunan ng kanilang ina. May matinding suliraning hinaharap ang 2 musmos at ito ay lubos na nagdudulot ng kawalang pag-asa sa magkapatid, lalo na kay Crispin, ang nakababata sa 2. Pinagbintangan kasi siya ng pari na nagnaka ng 2 onsa o halagang 32 piso. Ang sahod lamang nila ay 2 piso sa isang buwan, kung kaya't hindi niya mababayaran ang nawawalang salapi, at ang pataw na multa ng 3 beses. Hiniling nito sa kanyang kuya na tulungan siyang bayaran ang ibinibintang sa kanya ng pari. Bagay naman na tinutulan ni Basilio dahil na rin sa kailangan niya ito ibigay sa kanilang ina upang may makain. Nahiling tuloy ni Crispin na mabuti pang lahat sila'y magkasakit. Nangungulila din ang bata sa kanyang ina, na kung ito ay kapiling nila, tiyak niya ipagtatanggol sila nito sa kalupitan ng mga pari. Naisip rin niya na mabuti pa nga ay ninakaw na lang niya ang nawawalang pera at nang sa gayon ay maibabalik pa niya at mamamatay man siya sa palo ay may maiiwan naman siya sa kanyang ina at kapatid. Nag-aalala naman si Basilio sa galit ng ina kapag nalaman ito na napagbintang magnakaw ang kanyang kapatid. Buo naman ang tiwala ni Crispin na hindi maniniwala ang kanilang ina na ginawa niya iyon, dahil ipapakita niya ang maraming latay sa buo niyang katawan dahil sa palo ng kura, pati ang bulsa niyang butas. Sasabihin rin niya na ang tangi niyang pera ay 1 kwalta lamang na aginaldo sa kanya noong nakaraang Pasko, at pati ito'y pinag-interesan ng ganid na praile. Bukod sa mga palong tinatamo ni Crispin, gutom na rin siya sapagkat hindi na siya pinapakain mula nang siya ay pagbintangan. Patuloy na nag-uusap ang magkapatid tungkol sa kanilang kalagayan at hindi nila namalayan ang pagpanhik ng sakristan mayor. Narinig nito ang kanilang pag-uusap at nagpupuyos ito sa galit. Pinagmulta niya si Basilio dahil daw sa salang maling pagpapatugtog nito sa kampana. Sinabi naman nito kay Crispin na hindi siya makakauwi hanggat hindi niya ibinabalik ang ninakaw na salapi.
tinangkang mga tuwira ni Basilio, bagay na nakapagpahamak pa sa kanya sapagkat hindi siya papauwiin hanggang hindi ikasampu ng gabi. Ang desisyon ng sakristan ay lubhang mapanganib para kay Basilio, sapagkat mahigpit na ipinapatupad ng Gwardiya Sibil na bawal lang maglakad ang sinuman bago sumapit ng 9 ng gabi. Pagkasabi nito ay kinalagkad na ng sakristan si Crispin at hindi na magawang makiusap di Basilio sa pangamba at sa awa sa kapatid. Dinig na dinig nito ang pagpapalahaw at daing na kapatid dahil sa sakit na nararamdaman. Wala siyang magawa kundi ang matulala at balutin ng matinding paghihinagpis, awa at kawalang pag-asa na may magawa siya para tulungan at baguhin ang kalagayan ng kapatid. Sa kabila ng kamusmusan ng kaisipan, ay tumindi ang pagnanais na makapag-araro sa bukid upang makaalis sa kalupitan ng simbahan. Kasabay ng pagtila ng ulan ay ang pagpapatilawog ni Basilio mula sa bintana ng kampanaryo gamit ang lubid ng kampana. Kabanata 16. Sa isang maliit na dampa sa labas ng bayan ay abalang-abala si Sisa, ang butihing ina nila Crispin at Basilio. Magkikitang salat na salat siya sa kabuhayan at ang likas na ganda nito ay pinatanda ng panahon at pagdurusa. Nakapag-asawa siya na isang lalaking walang idinulot sa kanya kundi dalamhati. Gabi-gabi itong nagsusugal, iresponsable, tamad at nagpapalaboy-laboy sa lansangan. Wala itong pakialam sa buhay nilang mag-iina. Bagkos ay nakukuha pa siya nitong bugbugin kapag ito ay umuwi. Si Sisa naman ay patuloy na tinitiis na lamang ang ugali ng kanyang asawa at patuloy pa rin niya itong minamahal na animoy ay Diyos. Naghanda ng masarap na hapunan si Sisa para sa kanyang mga anak, bagay na hindi nila madalas matikman sa kanilang buhay. Inihain niya ang paborito ng mga bata, tuyong tawilis at sariwang kamatis para kay Crispin, at tapang baboy damo at isang hita ng patong bundok naman para kay Basilio mula sa kahandahang loob ni Pilosopo Tasio. Kasama ang palad, ang naunang dumating ay ang kanyang asawa na walang pakundangang inubos ang inihain niya para sa kanyang mga anak. Hindi man lang nito itinanong kalagayan nilang mag-iina at bagkos ay inihabilin pa niya na bigyan siya ng kwarta mula sa kita ng 2 bata. Walang nagawa ang martir na si Sisa kundi maghinagpis sa pag-alala na wala na ang masarap na hapunan na inihanda niya para sa kanyang mga anghel. Nagluto siyang muli upang kahit papaano ay may makain ang mga bata pagdating nito mula sa simbahan. Makalipas ang matagal na sandali at pagkainip sa paghihintay, ay nakarinig siya ng malalakas na tawag mula kay Basilio. Kabanata 17. Duguan si Basilio nang dumating ito sa kanilang tahanan. Pinagtapat nito sa ina na siya ay hinabol ng mga Gwardiya Sibil at nadaplisan ng bala sa ulo. Hindi nito nagawang huminto sa paglalakad sa takot na ikulong at paglinisin sa kwartel. Sinabi rin ito sa ina na sabihing nahulog na lamang siya sa puno kaysa ipagtapat ang tunay na nangyari. Napag-alaman din ni Sisa na napagbintangan si Crispin na nagnakaw ng 2 onsa at nabaghan ang puso ni Sisa dahil sa awa sa kanyang anak. Lingid sa kanyang kaalaman ang mga parusang tinatamasa ni Crispin sa kamay ng sakristan. Nawala naman ng gana si Basilio na kumain at bagkos ay nag-alala ng todo sa kanyang ina nang malaman nito na dumating ang kanyang ama. Alam kasi nito ang pambubugbog na ginawa ng ama sa kanyang ina. Sa hinagpis at galit ni Basilio ay naisambulat nito na mabuti pang mawala ng kanyang ama at mabuhay silang 3 na lamang. Sa ganitong kalagayan ay mabubuhay pa sila ng maayos na siya namang pinagdamdam ni Sisa. Para sa kanya, sa kabila ng ugali ng kanyang asawa, ay mamarapatin pa rin niyang magkasama silang lahat. Nakatulugan ni Basilio ang kanyang mga alalahanin at pagod. Binangungot ito sa kalagitnaan ng tulog sapagkat nakita niya sa kanyang panaginip ang pambubugbog ng kurura at sakristan mayor kay Crispin. Pinalo nila ng yantok si Crispin sa ulo hanggang ito ay duguang humandusay sa lapag. Nagising si Basilio sa yugyug ng kanyang ina at pinagtapat na lamang niya ang pangarap niya para sa kanyang ina at kapatid. Nais niyang huminto na sa pagsasakristan kasama ni Crispin. Magpapastol siya ng baka at kalabaw na pag-aari ni Ibarra
At pagsapit niya ng edad na kaya na niyang mag-araro sa bukid, siya ay hihiling ng kapirasong lupa para sakahin. Pauunlarin niya ang sakang iyon hanggang sa umunlad ang kanilang buhay. Pag-aaralin din niya si Crispin kay Piloso Potasio at ang kanyang ina ay hihinto na sa pananahi. Bagamat nagpakita ng pagkatuwa ang kanyang ina, lihim naman itong nasasaktan dahil hindi na sinunod ni Basilio ang kanyang ama sa mga plano nito. Kabanata 18. Si Padre Salve ay matamlay na nagdaos ng misa ng araw na iyon. Abala ang mga matatanda sa bayan tungkol sa nalalapit na kapistahan habang naghihintay na makausap ang padre. Nais nilang malaman kung sino ang magmimisa, kung si Padre Damaso ba o si Padre Martin. Napag-usapan ng mga matatanda ang tungkol sa pagbili na indulgensya para sa kaligtasan ng mga namatay na kaanak na patuloy na nagdurusa sa purgatorio. Ang isang indulgensya ay katumbas na mahigit 1,000 taon na kaligtasan mula sa pagdurusa sa purgatorio. Sa kanilang pagpapalitan ng kuro-kuro ay hindi nila namalayan ang pagdating ni Sisa. May dalang handog si Sisa para sa mga praile. Nag-ani siya ng mga sariwang gulay mula sa kanyang mga tanim at pako na paborito ng kura. Tumuloy na si Sisa sa kusina ng kumbento upang iayos ang kanyang mga dala. Hindi man lamang siya pinansin ng mga sakristan at mga tauhan sa kumbento. Sa huli ay nakausap ni Sisa ang tagapagluto. Napag-alaman niya na may sakit ang pari at hindi niya ito makakausap. Nagimbal din siya sa nalaman na si Crispin ay tumakas kasama ng kanyang isa pang anak pagkatapos nito magnakaw ng 2 onsa. Alam na ito ng mga Guardia Sibil at kasalukuyan itong papunta sa kanilang bahay upang hulihin ang kanyang mga anak. Tinuya rin siya nito na hindi niya naturuan ang kabutihang asal ang magkapatid at higit sa lahat ay nagmana ang mga ito sa kanyang walang kwentang asawa. Nagtatakbo si Sisa palabas ng kumbento sa pagkagimbal sa narinig at sa pag-aalala nito sa kanyang mga anak. Kabanata 19. Nagkita sa tabi ng lawa si Ibarra at ang guro sa San Diego. Itinuro ng huli kung saan naitapon ang bangkay ng kanyang ama at isa sa Teniente Guevara sa ilang nakipaglibing. Isinalaysay ng butihing guro ang ginawang pagtulong ni Don Rafael sa ikauunlad na edukasyon at naitulong nito sa kanyang kapakanan. Si Don Rafael ay kasi ang tumusto sa kanyang mga pangailangan sa pagtuturo noong siya ay nagsimula pa lamang. Naisalaysay ng guro ang mga suliraning kinakaharap ng San Diego tungkol sa edukasyon. Isa na dito ang kawalan ng paggastos para sa mga kagamitan sa pag-aaral, ang kawalan ng silid-aralan na akma upang makapag-aral ng walang balakid ang mga bata, ang kakaibang pananaw ng mga pari sa paraan ng pagtuturo, ang mga patakaran ng simbahan tungkol sa nilalaman ng mga aralin, at ang kawalan ng pagkakaisa ng mga magulang at mag-aral at ng taong may katungkulan. Ang mga libro ay nasusulat sa Kastila at kahit anong tiyaga ng guro na iaral sa kanyang mga estudyante ang nilalaman ng babasahin, pilit itong pinanghihimasukan ni Padre Damaso. Madalas din itong mamalo at pagmumurahin ang mga bata kapag nakarinig ng ingay mula sa tapat ng kwadra, kung saan nag-aaral ang mga bata dahil nga sa walang silid-aralan. Ang mga magulang naman ay pinapanigan ang mga pari tungkol sa pagpapalo bilang epektibong paraan ng pagdedisiplina at pagtuturo. Ang pakikialam ng pari at ang maraming mga balakid sa pagtuturo ang naging sanhi upang magkasakit ang guro. At nang siya ay bumalik upang magturong muli, higit pang nabawasan ang bilang ng kanyang mag-aaral. Laking pasasalamat niya nang hindi na si Padre Damaso ang kura sa San Diego, kaya't minabuti niyang iangkop ang ilalaman ng mga aralin sa kalagayan ng kanyang mga mag-aaral. Bagamat nagkaroon siya ng kalayaan para iangkop ang kanyang mga aralin, higit pa ring pinahalagahan ng simbahan ang pagtuturo tungkol sa relihiyon. Sa mga binanggit na ito ng guro, nangako naman si Ibarra na gagawin ang kanyang makakaya upang matulungan ang guro at maiangat ang kalagayan ng edukasyon sa bahay. Kanya itong babanggitin sa araw ng pulong sa paanyaya ni Teniente Mayor. Kabanata 20. Ang tribunal ang taging bulwagan na nagsisilbing lugar para sa pagpupulong at pag-uusap ng mga makapangyarihan at mayayaman sa bayan. Panauhin nung araw na iyon sina Ibarra at ang guro.
Nahahati ang mga nasa pulong sa dalawang kinatawan o lapian. Ang konserbador na siyang pangkat ng mga matatanda na pinamumunuan ng kabesa at ang liberal na binubuo naman ng mga kabataan sa pamumuno ni Don Filipo. Ang mga paksa ng pagpupulong na iyon ay tungkol sa gaganaping kapistahan 11 araw mula sa araw na iyon, mga programa at aktibidad na gagawin para sa pista at ang pagtatayo ng paralan para sa bayan. Sinamantala ng mga mayayaman sa bayan ang pulong na iyon upang makapagtalumpati kahit na walang katuturan ang ibang mga pinagsasabi. Katulad na lamang ni Kapitan Basilio na nakalaban ni Don Rafael. Sinalungat naman ito ni Don Filipo na nagmungkahi na bawat gawain ay dapat may talaan ng mga gastos. Dapat din magpagawa na isang malaking tanghalan sa plaza at magtanghal ng palatuntunan tulad ng komedya sa loob na isang linggo. Binanggit din ni Don Filipo ang pagkakaroon din ng pagputok upang maging lalong kasiya-siya ang pista. Hindi naman lahat ay sumang-ayon sa kanyang mungkahi. Nagbigay naman ang panukala ang kabesa na nagsabing marapat na tipirin ang pagdiriwang. Dapat ay wala na ring paputok at ang mga gaganap sa programa ay dapat mga taal na taga San Diego. Ang sentro din ng pagtatanghal ay dapat mga sariling ugaling Pilipino. Walang bisa ang mga panukalang inihandog ng magkabilang pangkat sapagkat nakapagdesisyon na ang kura tungkol sa pista. Ang mga gagawin ay 6 na posisyon, 3 sermon, 3 misa mayor at 1 komedya.